Idol, alam mo ba ang kwento ng pinya? Kung hindi mo pa alam, mag-stay ka dyan. At let's go, samahan mo ako. At pakinggan mo ang kwento nito. Sa mga kabataan na hindi alam ang mga kwento at istorya ng kabataan na pangyayari about sa pinya. At kung bago alam dito sa video ko, always welcome ka dito, idolo. Palambing na rin, idol. Pa-isang follow at subscribe naman ang YouTube channel ko. At kung nag-enjoy ka naman dito sa video to, don't forget to comment down below kung taga-saan ka sa kumabot tong video nito. Pa-isang palambing rin, idol. Baka naman pa-share ako sa community mo. At tara, sabayan natin alamin at tumasin ang kwento ng pinya. Si Pinang ay isang maganda ngunit tamad na talaga. Isang araw, nagkasakit ang kanyang nanay. At pinakausapan siyang magluto ng pagkain para sa kanilang dalawa. Dahil sanay siyang walang ginagawa sa bahay. Tumanggi si Pinang sa unang pagkakataon. Nang sunod-sunod nang nagsisigaw ang kanyang ina, wala siyang nagawa kundi sumunod. Gayunpaman, nahirapan siyang hanapin yung sandok na parandang nakabiguan ng kanyang nanay. Kaya hinihingan ng nanay na magkaroon siya ng 100 mata. Ang kanyang anak, dahil sa kanyang katamaran. Pagkatapos noon, biglang nalang naglaho si Pinang na parang bulak. At isang kakaibang dilaw na prutas na may 100 mata ang natagpuan na tumutubo sa kanilang bakuran. Kaya nagulat ang kanyang ina. Bakit merong pinang tumubo at prutas sa likod bahay nila? Sa pagtataka nito, hinahanap niya si Pinang dahil sa kagustuhan ng kanyang ina na magkaroon ng 100 mata ang kanyang anak. Dahil sa kanyang katamaran, pinagbigyan siya ng lumikha ng langit at lupa. Ngunit, sapagkat nang napagtanto ng kanyang ina na nawawala ang kanyang anak, ito ay lubos na nagsisi. Dahil kahit anong mangyari, ay ang isang anak ay anak niya pa rin. Ngunit, ito ay isang leksyon sa kanyang anak. Dahil sa kanyang sobrang katamaran at walang nakikita sa paligid, yan ang nangyari sa kanya. Kaya kayo mga kabataan, pag inuutusan kayo ng inyong magulang maghanap sa isang bagay, make sure na hanapin nyo at gamitin nyo ang inyong 2 mata. Malayo ang sasakop ng ating mga mata, hindi lang sa kanan, hindi lang sa kaliwa. Tandaan, ang kwentong ng bayan ay sadyang makapangyarihan kaysa sa teknolohiya ngayon. Masarap makinig ng mga bagay-bagay na kwentong bayan ng magagaling sa libro. Yan ang napakalaking pinagkaibahan ngayon at sa dating panahon. Ano ang lesson? Kapag mayroon kang hinahalap, always mong gagamitin ang iyong 2 mata. Halapin ang mabuti at musisiin kung saan man ito nakalagay. Gaya ng kwentong bayan, marami din bersyon ng kwentong ito. Ang kwento ng pinya. Kaya ikaw, kung umabot ka sa part na to, huwag daw mong kakalimutan mag-follow. Comment down below kung taga-saan ka. At pa-share na rin mga idol para makita ng ibang kabataan ng lesson ng istorya ng pinya. Maraming salamat sa inyo at sa lahat ng riders dyan, always mag-iingat at ride safe. Peace out, KCY TV, Moto Trip.